Mensahe TV. Magulang, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin si Allah sa paghinayaan niya, pinahintulutan niya na magkasama-sama tayo ngayong araw na ito, na may kakayanang sumamba sa Kanya, buhay, malakas, nagpupuri sa Kanya, pagkatapos lumipas ang isang buong taon sa ating kalendaryo. Maraming nagsasabit, umuunawa na ang taong nakaraan ay masama. Sama. Iba't ibang mga salita ang sinasabi ng mga nag-aaral. Masama, malas, pangit ang taong dumaan. Ngunit paano ba natin ito titignan bilang mga Muslim? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, susubukin niya tayo. Saan? Susubukin niya tayo بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, mula sa mga bagay-bagay na nakakatakot, wal-ju', gutom, taggutom, wa naqsim min al-amwal, kakulangan sa pera, sa lapi, kayamanan, wal anfus, sarili, buhay, kalusugan, wa thamarat, bunga, negosyo, tanim. Lahat ito sinasabi ni Allah na susubukin tayo. Pero ano sabi? Wa basyiris sabirin, iparating nyo ang mabuting balita sa silang magsasabar. Taong nakaraan, sabi ng mga matatalino, ang nangyaring taon na ito ay maaring sa loob ng 30 hanggang 50 taon, ngayon lang nangyari sa isang buong taon na nagkasabay-sabay ang gantong kalalaking trahedya. Lindol na malalakas, baha, tagtuyot. Saan ka nakakita ng tagtuyot at may baha? Pagsabog ng bulkan, hindi isang bulkan, hindi dalawa. Sunod-sunod na mga trahedya, at ang pinakamalaki ang pandemya na kumiting na daan-daang libong tao. Isang taon naganap ito. وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ, susubukin ko sa iyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga bagay na to. Gutom, kalusugan, takot, pararatingin ni Allah to. Pero wabashiris sabirin, wabashiris sabirin, iparating nyo ang mabuting balita sa silang nagsabar. Ano ibig sabihin ng sabar dito? Maraming uri ng sabar pag pinag-uusapan ng Sharia. Bashiris sabirin, sabar sa pagtupad sa din, sabar sa pag-iwas sa mga kasalanan, sabar sa kadar ni Allah. Maari dito ilan sa atin natamaan ng trahedya, may sakit, nawalan ng bahay sa trahedya, pero sabar na manatili kang bilang Muslim, sabar na iwasan mo ang mga haram na hindi mo justify na kaya ka nakagawa kasi sa hirap ng buhay. Magsabar ka, sabar sa kadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ginawa natin to, wabashiris sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na kapag dumarating sa kanya yung kantong mga trahedya, hindi tayo gumagawa ng mga sensus at mga dirasa na malas, pangit ang taon na to. Bagkus sinasabi natin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sinasabi natin, galing to kay Allah lahat. Galing tayo kay Allah, wa inna lillahi raji'un. Wa inna ilayhi raji'un. At magbabalik tayong lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pagpapatuloy natin ang aya, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Pag nagsabar ka, nanindigan ka, nagtimpi ka, mapapasa atin ang salawat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, pagpupugay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapasa atin
wa rahma, at ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun. Awa ni Allah at sila pa ang tuturinging mga nasa gabay. Titignan natin ang isang side ng trahedyang ito. Dahil sa trahedyang ito, maraming mga Muslim nagkaisa, natuto ng kapatiran. Dahil sa trahedyang to, mga naganap na ito, natuto tayo ng disiplina sa pangkalusugan. Dahil sa trahedyang ito, lumakas ang ugnayan natin sa ating kapamilya sapagkat na palagian tayong nasa bahay. Ang dami, rahma ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Awa itong dumating sa atin. Natuto tayo. Nagbasa ng mga libro. Dati wala tayong pakialam sa kalusugan natin. Ngayon hindi. Pinapalakas natin ang ating immune system. Ito'y awa ni Allah. Dati wala tayong pakialam sa nangyayari. Pero dahil sa mga trahedyang naganap, naging curious tayo. Nagbago tayo. Iba tayo noon bago dumating itong mga trahedyang ito. Naging mas mabuting tao tayo. Kung naging mas relihiyoso tayo, kung naging mas mapagmahal tayo kay Allah, mapagmahal tayo sa sala, pagkatapos ng naganap ito, mga trahedyang ito, idan bushra nga, kabutihan nga, mabuting balita nga, sa kabila ng maraming trahedya, naging mabuting Muslim ka naman. Hindi ba ito kabutihan? Sa maraming trahedya na naganap, ang resulta, naglabas ang mga mabubuting Muslim na dati hindi nagsasala, ngayon nagsasala na. Dating walang pakialam sa buhay, ngayon may pakialam na. Bakit? Ito'y pagsubok ni Allah. Pero sa kabila nito, sabi ni Allah, wa ma asabukum min musiba fabima kasabat aydikum. Reflection. Etong mga trahedya na to, in the other side, tayo rin ang may gawa. Tayo rin ang sumira ng paligid natin. Tayo rin ang nakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong darating na taon na ito, magre-reflect tayo. Sapagkat tunay na ang sumira ng nakaraang taon, tayo rin. Yun ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang siya nagpadala ng parusa nung sinira mo, nung sinira natin, liyadikuhum ba'dul ladhi amalu la'allahum yurja'un. Kaya nga naman nagpadala si Allah pagkatapos nating sinira ang paligid natin, sinamantala natin ang ating kalikasan, iniwan natin ang ating relihiyon, kaya nga naman nagpadala ng parusa si Allah, la'allakum yarji'un, para kayo magbalik loob, para magpaalala sa inyo. Sa isang aya, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, may akbar, may malaking parusa pa na ibibigay sa inyo, na pinatikim sa inyo yan para magbalik loob kayo, kaysa pag di kayo nagbalik loob, mas may darating na mas malaking kaparusahan sa impyerno, Jahannam. Hindi ba lahat ito'y kabutihan para sa ating mga mananampalataya? Itong mga nangyayari ito. Itong parating na taon na to, magre-reflect tayo. Magbabago tayo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanam khamsan qabla khamsin." Hadith na lagi natin binabanggit. Samantalahin ang 5 bago ang 5. Ano sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam unang-una? Ang unang-una natin sasamantalahin yung shababa qabla haram. Kabataan. Kalakasan natin. Bago dumating na tayo mahirapan ng gampanan ng mga tungkulin natin sa relihiyon. Ito, samantalahin natin. Buhay tayo ngayon. Bata pa tayo. Ito gawin natin. Ano pa sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sihhatak qabla saqamak. Kalusugan. Kalusugan natin. Ang ginagawa natin ngayon, ito yung mga wikaya. Prevention, para hindi tayo magkasakit. Khairun minal ilaj, mas mainam pa sa lunas. Mas mainam na ngayon pa lang pangalagaan natin kesa kapag may sakit na tayo sa lunas ang hinahanap natin. Mas maganda protection ang hinahanap natin, ang ginagawa natin kesa lunas. Ano pa sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ginaka qabla faqrik. Ang iyong yaman bago ka pa
maghirap. Sa mga trahedyang ito, maraming mga negosyong nagbagsakan. Maaring ilan sa atin dito naapektuhan ito. Pero kung nung tayo'y nasa kasaganahan ng negosyo at nagsasadaka tayo para sa Islam, kung dumating itong mga panahon na to, hindi ka lugi. Wallahi al-azim. Maarami sa atin, saka nakakaalala magsadaka kapag wala na yung pera niya. Kapag wala na sa kanya lang naiisip, sana nagsadaka ko. Nung meron pa, puro dunya. Hindi makapagbigay sa masjid, sa da'wah. Diba? Ang binibigay sa masjid, yung mga coins. Pag walang coins, wala na lang. Pero nung naghirap, natamaan yung negosyo, sana nagsadaka ko. Ito'y isang mga bagay na dapat natin baguhin. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa faragak qabla syughlik. At yung oras mo, bakanting oras mo, bago ka batatnan ng wala ka ng oras. Oras natin, trabaho, pamilya, dami. Wala nga tayong oras sa sisilbi sa Islam. Ilan sa atin ang nakikiisa sa mga programang Islamiko? Tumutulong sa mga gawaing pang-Islamiko. Marami sa atin, Ramadan, Friday, busy. Kailan pa tayo magbibigay ng oras para sa relihiyon natin? Even salah, hindi natin nabibigyan ng time. Ito mga bagay na to ang dapat natin samantalahin. Reflection. Kung yung mga trahedya at kasamaan na nangyari sa atin ay walang binago sa atin, darating sa atin yung mas malaking kaparusahan sa Jahannam. Ayun ang mas malaking problema. Dito dumating ito. Kapag naging mabuti ka, naging maganda resulta, bushra, good tidings, mabuting balita ang darating sa iyo. Kung nakita mo yung wisdom sa likod ng mga nangyayari, mabuting balita ang darating sa iyo. At kung aasa tayo na hindi tayo nagbago dito sa mga nangyari na to, ay aalis ito ng kusa niya, hindi po, kakamali tayo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan natin ngayon hanggat hindi natin binabago ang ating mga kasama. Huwag tayong umasa. Nakala natin mababago ang sitwasyon dahil akala natin may mga bakuna nang nandyan. Kalalabas lang ng bakuna, ilang araw lang, meron na naman bagong strain ng virus. Akala ba natin itong solusyon na kamay ng tao ang magsolusyon dito? Kung hindi tayo magbabago, huwag natin asahan babaguhin ni Allah sitwasyon natin. Pero kung magbabago tayo, kahit bukas, ikhlas tayo, kahit ngayon, si Allah makapangyarihan. Qadir ala kulli shay. May kakayanan sa lahat ng bagay. Rabbul Alamin, Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sustainer. Sa Kanya tayo magbabalik. Kaya duan natin na kabilang tayo sa tagumpay, kabilang tayo sa mga bibigyan ng mabuting balita pagkatapos ng mga pagsubok na ito. Mga nagbalik loob, mga nagbago, nakaalala, nagtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.